Nakakuha po tayo ng update doon sa nangyayari ngayon na rally sa may Senado na ang ipinananawagan ng mga nagrarally ay makipag-cooperate ang gobyerno o payagan ng gobyerno ang ICC na makapasok dito sa Pilipinas at magsagawa ng investigasyon o prosecute si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang war on drugs. Dito natin makikita yung mismong mga kamag-anak ng mga biktima, pati ng mga minor de edad umano ay nadamay, pati na mga walang kinalaman ay nadamay dahil may sinasabing kota-kota umano na kinakailangang matudas ng kapulisan. Ito pala yung mga namatayan? Ako si Abby Makaraig. Ang pamangkin ko na biktima ng AJK na parang kahayop na pinatay sa bahay namin. Wala kayong puso. Dapat pagbayaran nyo to. Dapat pagbayaran nyo ang ICC para bigyan kami ng katarungan. Dahil hindi nangyayari sa inyo kaya may lalakas ang loob ninyo. Paano kami mga namatayan? Paano kami mahihirap na biktima? Hello. Ako po si Lorna. Biktima rin po ang aking anak ng AJK. Sana po matulungan kami ng ICC na makapasok dito para matulungan po lahat ng mga biktima kagaya ng mga mahal namin sa buhay. Sino po biktima kanina? Ang aking pong anak, pinasok po kami sa loob ng bahay. Doon po pinagbabaril sa loob ng CR. Ako po si Maria. Nagkakala. Dalawang anak ko po ang biktima ng AJK victim. Sana naman po, nakikiusap kami sa Senado na wag nilahadlangan yung ICC na pumasok dito sa Pilipinas para makita talaga kung anong katotohanan nangyari sa mga biktima ng AJK na ginawa ni Duterte sa amin. At saka, wag nila minamaliit nila kami. Porkit mahirap lang kami, hindi daw kami mabigyan ng justisya. At umaasa kami sa ICC na yun lang ang makapaniwala sa amin na totoong nabiktima kami. Sila lang ng katotohanan na totoong nangyari yung itiging na ginawa ni Duterte dito sa amin. Ma'am, paano po pinaslang yung anak ninyo habang sa kwento nyo po? Yung dalawang anak ko po, nakipaglamay lang po yan. Tapos, may bumaba na mga pulis sa baba. Sabay sila pinagbabaril. Yung panganay ko po, February, at saka yung pangalawa ko, August, halos kasagsagan ng pinag-uutos Duterte yun. Nakukunin lahat, sabay-sabay, kami lahat, halos sabay-sabay yung pinatay ang mga mahal namin sa buhay. Sunod-sunod po yun, gabi-gabi. Halos firework yung lugar namin pag pumatay sila ng tao. Saan lugar po kayo? Tala Kala po. Magandang umaga po. Ako po si Mary Rose. Anak at apo ko po ang pinatay nila. Pinatawag po sa City Hall na sinabing may pag-uusapan lang. Yung pala, binalak na pa po siyang patayin yung anak ko. Nang umuwi po sila, hinabol po sila ng ukod ng daming mga nakamotor na pulis, naka-uniforme pa po. Tapos sinalubong po ulit sila, pinagbabaril po. Nakakaawa naman po yung apo ko kasi wala naman po siyang alam. Sinamahan lang po niya yung tatay niya na pinatawag ng pulis ng Caloocan. Paano po yung mga naiwan nilang anak? Na amin po ngayong pinag-aaral at pinaalagaan. Sana po mabigyan ng hustisya ang aming pamilya. Sana po makapasok ang ICC na aming inaasahan na tutulong sa aming mga biktima. Marami pong salamat. Yun lang po ang hinihiling ko, hustisya para sa aming mga minamahal sa buhay. Ano po ang pangalan ng apo ko? Ang anak ko po, si Roderick Nulod. At yung pong anak niya, ako po, 18 years old. Ito yung sinasabi mga kaistorya na marami umanong mga minor de edad na nanadamay po sa war on drugs ng dating administrasyon. Tinatayahon na nasa 122 na mga minor de edad ang nadamay
Kasama na po ang 1 taong gulang na baby. Kaawa-awang mga bata ito, mga minor de edad, walang kinalaman sa nangyayari sa mundo. Pagkatapos ay sa hindi makatwirang pamaraan ay binawian ng buhay dahil po sa war on drugs na ito ng nakarang administrasyon. Sayang ang kanilang kinabukasan. Nang pinatay po, si Raymond Jan Dulon. Doon po yun sa Severos, Caloocan po. Pinapunta po sila ng pulis. Ang sabi, may pag-uusapan lang daw. Nang umuwi po sila, hinabol na po sila ng ang dami-dami pong mga nakamotor na pulis. At meron pa po sumalubong sa kanila, pinagbabaril po sila. Marami pong nakakita doon sa may galing po sila ng City Hall ng Caloocan. Ako, City Hall ito na, liwanagin natin. City Hall po ng Caloocan. City Hall ng Caloocan. Opo, pinatawag po North sila or doon. south? North po. Okay po, maraming salamat. Araw mo ito, gabi. Araw po, 2 ng tanghali. Road light, no? Pinapunta po siya ng pulis. Pinapunta po siya ng pulis. Inimbitahan siya, ang sabi may pag-uusapan daw sila. Dinagdala pa po siya ng shabu na halagang 200. Meron daw po silang operation. Yung po pala ay yung anak ko yung operation nila. Dahil nung pong namatay ang anak ko at apo ko, na pinuntahan po namin na nakabulagta, nang tinukot po ng mga pulis yung bulsa, nakita ko po lumabas yung siya po na ipinadala sa kanya. Naisip ko po na yun po pala siya po pala ang victim, ang sinasabi nilang operation. Ang akala ko lang po, totoo pong kakausapin lang siya ng pulis na tumawag sa kanya. Nilala ko po yung pulis na tumawag sa kanya. So, ibig sabihin ay planting na pala yun. Opo, dahil tinawag po siya ng pulis Ulit-ulit po siya pumunta doon sa City Hall para daw po mag-usap. Yung po pala, hindi na po pala sila makakauwi. 2 po silang pinatay. Yung pong apo po, wala namang alam yun. Nagpahatid lang po yung tatay niya sa kanya sa City Hall dahil ayaw pong mag-commute. Ayun po, pati po yung apo ko na damay. Napasagapuyan nag-aaral. So, hindi pa yun bigyan ng hustisyahan sa ngayon. Hindi po. Pero Kaya iniintay natin yung Opo, yung ICC lang po ang pwedeng inaasahan namin ng ICC lang. Ano po ang panawagan sa Senado? Panawagan po sa Senado, sana po papasukin niyo ang ICC dito para po makatulong sa amin. Kasi sila lang po ang inaasahan namin tutulong sa amin. Ngayon po, hindi na makalakad si Duterte. Tingin niyo po ba nakakarma na si Duterte? Opo, siguro po, nakikita na po natin yung itsura niya ngayon, kung ano na po itsura niya. Parang hirap na siya at saka para bang mahina na siya. Parang stupid na. Ilang bulati na lang po kaya, Peter ba? Kalahati. Pero kayo po ba, kahit sabihin natin na nangihina na at hindi na makalakad si Duterte, sapat na ba yun sa inyo? Hindi po. Ang kailangan po talaga basta yung ano po yung dapat natanggapin niya, yun po dapat ang dapat niyang matanggap. So matanda o wala, mahina o Makulong malakas? po. Basta habang buhay po siguro. O hindi pa po sapat. Kasi sa dami ng biktimang pinatay nila na hindi naman dapat. Sa atin pong presidente, sana po payagan nyo ang ICC na makapasok dito. Bigyan nyo po ng hustisya yung mga pamilya namin na naging biktima ng PJK. Sana po tulungan nyo po kami. Pangulong Bongbong Marcos, malaki pa po rin ang tiwala namin sa inyo na matutulungan nyo rin po kami sa mga hinihingiling naming katarungan. Hindi po si Marlon Lisa. Isa rin po akong biktima, ang ating pong asawa. Sinasangguni ko po sa ating presidente na bigyan ng papasukin po natin yung ICC para mabigyan ng katarungan ang aming nawala sa buhay. Na mabigyan ng hustisya. Bumibili lang po ng kape yung asawa ko nang siya'y ipinatay. Anong pangalan ng asawa niyo? Edward Valiente po. Saan lugar po kayo?
Bago silang. Oh, sila. Opo. Sige, tuloy. Mga kababayan, no? Bumili lang po siya ng kape. Bukan po ito. Bagong silang. Kasi po, kasama po siya sa mga 15 kahit hindi po gumagamit. Napasama po siya kasi po, doon po sa aming lugar, may kota-kota po ang mga pulis. Kailangan maka-15 katao sila sa pagpatay. Yun po, salamat po. Grabe naman mga kaistorya, may kota-kota talagang pagpatay. Ganun ba talaga kababa ang tingin ng dating administrasyon sa buhay ng mga Pilipino? Isipin po ninyo mga kaistorya, tinataya po ayon sa mga balita na mahigit 12,000 Pilipino umano ang biktima ng EJK sa ilalim po ng dating administrasyon sa kanyang war on drugs. Ang masaklap sa usapin na ito mga kaistorya ay meron umano na mga biktima na nadamay lamang at walang kinalaman sa paggamit o pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot na siya pong tinatarget dati ng dating administrasyon. So, na yung ano po ninyo, yung biktima po ninyo, ay wala po silang, wala talagang kinalaman pagdating sa droga. Wala po, sir. Bibili nga lang po ng kape yun. Alas 9 po, mahilig kasi siyang magkape. Kaya po ang mga ano doon, ang mga tao, mahirap palang bumili ng kape ng mga matay. So, talagang nakasama lang dahil nasa quota system. Opo. Napagkamalan, di ba? Kasi sa lugar namin, grabe din. 18 po nangyari yun ate, bakit ngayon lang kayong nagano na gumagawa ng tulad ng ganitong hakbang para sa kanya? Matagal na po kami sumasama sa mga ganitong ano, rally-rally po. Matagal na yung Pinaglalaban po namin yan. Wala pang kasagutan hanggang ngayon. Hinihintay po namin kasagutan kung ano, kung magkaroon kami ng justice. Kaya po, humihiling po kami kay Presidente Bongbong na sana mapagbigyan po kami sa aming hinihiling na papasukin ang ICC dito sa Pilipinas. Samantala mga kaistorya, may kaugnayan din sa mga balita na ito ay dati na palang naibalita na itong si former President Rodrigo Duterte ay inamin niya noong kapanahunan niya bilang prosecutor ay natutunan umano niya na magtanim ng ebidensya. Siya mismo mga kaistorya ang umamin yan at yan po ay ibinalita ng mainstream media. Pakishare po at pakilike mga kaistorya ang balita po natin na ito. Yan po ang kasalukuyang kaganapan sa nangyayaring rally doon po sa may Senado. Nandoon po ang mga kamag-anak ng mga naging biktima ng war on drugs. Nananawagan po sila na papasukin na ang ICC upang magsagawa ng investigasyon dito po kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte at pati na sa kanya pong mga kasamahan noong kanyang termino. Nananawagan po sila na makipag-cooperate ang ating gobyerno o payagan po ng administrasyon ni PBBM ang ICC. Pakishare po at pakilike mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maihahatid sa inyo ng inyong lingkod. Shoutout po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Muli ako po si Juan, istoryador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.